Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Topic po natin ngayon ay itong tungkol sa GSIS, tungkol sa mga losses daw na 8.8 billion pesos na allegedly inilagay nila sa risky investment na nalugi daw ito. Kaya itong si Representative Leila de Lima ay gustong paimbestigahan ang kaganapan dito sa House of Representatives. So ito po yung ating magiging topic mga ka-Jesnabs. Tingnan pa natin ang iba pang detalye dito. Dapat nga ba tayong kabahan na hindi tayo makareceive ng ating pension? Ito po yung House Resolution number 414. Ito yung resolution ni Congressman Leila de Lima, Congresswoman, yung probe sa October 14 letter signed by former and current GSIS trustees which cited transactions with 10 firms that supposedly lead to the losses. Opo, nagsulat po ang mga dating mga executives ng GSIS noong October 14 at meron ngang mga negosyo na pinasukan nitong GSIS kung saan nalugi. Ito po, kasama dito yung Mondi Nissen Corporation, Nickel Asia Corporation, Bloomberry Resorts Corporation, DigiPlus Interactive Corporation, Alternergy Holding Corporation, Figaro Culinary Group Incorporation, Private Equity Investments, Udina Land Incorporation, 8990 Housing Development Corporation, and acquisition of the Centrium. Sabi pa niya na this service, it would be to government employees whose pensions rely on the GSIS. If such funds are placed in risky and questionable investments, likely affecting their benefits. Totoo ba na apektado itong tayong mga government employees sa kalugian ng GSIS kung totoo man na 8.8 billion pesos? Nako, sa palagay ko ay hindi. Bakit? Matagal na ang ginagawa ito ng GSIS, na nung mga nagdaang mga dekada, tinawag nga itong gatasan ng gobyerno. At saka meron itong mga transaksyon dati na questionable, yung pagbili nila ng mga mamahaling paintings. Isa yon sa mga dati na mga kine-question ang GSIS. Sabi dito, the GSIS reportedly has 1.6 trillion in managing assets, which Dilemma said benefits 2.7 million active government employees and retirees. Opo, so ganyan po kalaki, trillion po ang pera ng GSIS. So kung ito ay mawalan ng 8.8 billion pesos, malaki na rin. That is more than 10% ng 1.6 trillion pesos. Ngayon, itong ating GSIS, ang problema ko talaga ay hindi yan. Kasi ganun yun magninegosyo, diba? Kailangang sumugal, Ito sabi dito, the lawmaker also cited reports that found the GSIS intentionally splitting some investments into tranches to make it appear as if 1.5 billion is smaller and divided into separate investments. Hindi po tayo magaling sa investments, pero talagang ganon, minsan hindi dapat bigla-bigla para naman makita kung ito ay tumutubo. Para bang isinusugal ng GSIS ang hindi nila pera sa questionable mga transaksyon.
Kung lumago, magpasalamat na lang ang mga taga-gobyerno dahil may balatong pang benepisyo, sabi niya. Ganon talaga. Kung tayo ay mag-invest, tayo po talaga ay sumusugal, ano? Siguro sa dami ng pera ng GSIS, kaya ganon ang ginagawa nila. Alam nyo ba kung saan talaga kumikita ang GSIS? Nako, edi sa atin, sa ating mga members. Maliban sa premium na binabayad natin, nako, ang laki, ano? That is 9% ng ating sweldo. Tapos yung gobyerno ay nag-share ng 12%. So kung kayo ay sumasahod ng 50,000 pesos, so 9% of that is 4,500. Tapos yung gobyerno ay more than 5,000 yung ibinabayad. So sa 50,000 pesos ay halos 21%, that is more than 10,000 pesos ang ibinabayad ng isang empleyado sa GSIS. Kaya maraming pera ang pumapasok dyan. Mas marami naman siguro yung nagtatrabaho kaysa nagpumipensyon, ano? Kaya talagang dumadami ang pera ng GSIS. Ito pang itong pautang sa mga members ng GSIS. Isa pa itong malaking kaperahan na nakukuha ng GSIS. Walang lugi po sa pautang ng GSIS. Kasi kung hindi ka makabayad, wala ka lang namang pensyon, ano? Wala kang retirement benefits na makukuha. So sigurado walang kalugian dyan. At sana ito ang pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas na bawasan ang ating premium at saka yung interest ng mga pautang. Kayo mga ka-Jesnabs, payag ba kayo ng ganon? Na wala ng interest? I mean, hindi naman sa wala. Bawasan yung interest ng pautang. Alam nyo ba dati, nung bago pa lang ako sa GSIS, magkano ba ang interest ng policy loan? No? Ito lang po ay 0.5%, no? Kalahating porsyento lang. Ang nangyayari ngayon, that is already 6%, umaabot na ng 6% compounded. Po, ganun na po yung interest ngayon sa GSIS. Kapareho na siya. Minsan mas mataas pa sa mga private lending institutions, yung mga PLI. Kaya mga ka-Jesnabs at saka dyan sa mga congressman natin, sa ating mga nasa House of Representatives at saka pati na rin yung mga senators, Please naman, tingnan nyo, hindi lang po yung mga investment ng GSIS, kundi yung mga premiums at saka interest na pinapatong ng GSIS sa pautang sa kanila mismong mga members. Nako naman, wag na po kayong yung sa transaksyon na yan. Kaming mga umuutang naman ay talagang kung walang pera, wala kaming magagawa. Talagang uutang at uutang yan. Nako, hanggang dito na lang po tayo. Marami na akong nasasabi. Pasensya na po. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman. At saka kung kayo rin ay may utang, pakishare naman po nito. Bye-bye!